Good morning mga ka-breeder! Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright! Ngayon mga ka-breeder ay naglilinis tayo ng ating barn dun sa ating ranging area ng mga national. Magpapalit tayo ng ipa mga breeder para mapanatili nila yung kalinisan. Nagpapalit tayo ng ipa. Ayun mga breeder, bumili ako ng ipa dun sa San Antonio. Makalagpas ng Padre Garcia. Oo nga, hindi ko alam kung San Antonio pa yun, pero lagpas siya ng arko ng Padre Garcia sa rice mill. Ang mahal na ngayon ng ipa, 55 na isang sako. Bumili lang ako ng 20 mga breeder kasi ang mahal na. Ayun mga breeder, ipapakita ko rin sa inyo. Magkakabit kami ng shade net doon sa range sa taas dahil yung mga sisiw ko, sobra yung init, wala silang mataguan doon sa labas. Lagi silang nasa loob, sabi ko baka hindi sila makapag-exercise ng maayos, kaya ilalagyan ko ng shade net doon sa matarik na bahagi ng ating range, no. Tara, samahan nyo ako, ikakabit natin. May katulong ako dito si Tropang Timay kasi hindi ko kaya mag-isa mga breeder. Medyo napuyat din ako kahapon at nagbakuna kami, tapos nagluto kami ng pansit mga breeder. Tapos madaming ganap kagabi. Kaya ayun, papakita ko rin sa inyo na nagbakuna tayo. Ayun 3-in-1, binili natin kay Paring Paulo. Kung gusto nyo, i-message nyo yung si Paulo, yung kapwa endorser natin, ito yung shade net, malaki to mga breeder. Bali parang ang bili dito ni Mrs. 900 yata kasama shipping, 2 piraso. Ito napakalaki nito. Mamaya pag naikabit ko makikita nyo. Tara, samahan nyo ako sa ranging area at si Paring Timay naghahakot na ng ipa na ipapalit doon. Okay, tara mga breeder. Papakita ko sa inyo yung aming ginagawa doon. Sa mga babago pa lang nakakapanood sa atin, ito po yung ranging area natin, nasa unahan ng bahay natin. Medyo dahilig to. Hindi pala medyo, sobrang dahilig, kaya talagang pagka tag-ulan, napapalaban tayo dito ng patokaan, talagang dulas kung dulas. Yan mga breeder, pasensya na kayo, medyo makalat dito kasi naglilinis kami. Yan mga breeder, yung ranging area natin, matarik yan. Doon sa medyo matarik, gagawa tayo doon ng shade net, tapos medyo papantayin natin para yung pagpatong ng ating patokaan hindi patapon, no. Hirap kasi magpatoka, laging tapon ng patoka. Yan, yung katulong natin si Paring Timay. Timay, kaway naman. Shout out. Artista nga pala yan, naka-extra sa ninyo at ninya. Yo, ninyo at ninyo, yun mga breeder. Yan mga breeder, kung nakikita nyo may nahakot na tayo at may nailagay na rin. Yan, ibinubuntun ko lang. Tapos sila na ang bahalang magkalat niyan mga breeder. Yan, bali dito tayo gagawa ng shade net. Yan, nalagyan natin yan. Tapos kulit. Nalagyan natin ng shade net yan. Tapos yung bandang yan, medyo papantayin natin ng konti para dyan nakalagay yung ating patokaan, painuman. Hindi rin naiinitin yung painuman natin. Ayun din yung purpose ko kasi yan dito, wala kasi akong mapaglagay ng painuman. Laging naiinitan, kaya ito lalagyan ko. Yan. Ang laman ng ranging area na to mga breeder ay nasa 120, 130 to dati. Nabawasan ng 7, 8, nabawasan ng 10. Yan. Kasi mga breeder nung kasing dati naiipit. Yan. Napapasingit sila sa lambat kasi wala tayong yero. Yun nga pala mga breeder, kapag sisiw dapat may yero yung paligid. Yan. Kasi naiipit sila, nasasabit sila sa mga lambat. Minsan hindi ko napapansin. Mapapansin ko na lang kapag talagang inikot ko tong ranging area, may mga nakasabit. Yun, nakakaawa. Pero okay lang mga breeder. Parte ng experience, matututunan natin. Pero sa ngayon, hindi tayo makakapaglagay ng yero kasi wala pa tayong budget. Yan muna, dito muna tayo. Yan. Yan mga breeder, ihuhu ko lang to. Yun mga breeder, wag nyong kakayanin to kasi wala tong latag na plastic at saka tolda. Dapat kasi sa lupa meron yung plastic o kaya tolda
Yan, bagong ipa yan. Kasi para hindi nababasa. Ito ginagawa ko lang kasi tag-init, tapos talagang sinisipagan ko magpalit. Ano mga breeder, pero wag niyong gagayahin to, malito. Ano mga breeder, gawin nyo yung tama, maglagay kayo ng tolda. Yun mga breeder. Hindi ko lang nagagawa kasi wala, kulang tayo sa budget, saka pandalasan eh. Pero ito naman mga breeder, inalagaan ko naman ng ayos, kaya kita nyo naman malulusog at healthy. Yan, healthy yan. Ano yan, dalawang batch yan, first batch at second batch. Yan. Okay mga breeder, ayan, ito ibubunton ko lang sa isang tabi yan, at sila na ang bahala magkalat dyan mga breeder. Bali mamaya makikita nyo, kalat na yan. Medyo ilapit ko lang kayo ng konti. Pasensya na kayo, medyo dahili kasi dito. Hindi pantay ang video natin. Yan. Okay mga breeder, lagyan na natin. Ang mahal na ngayon ng ipa, 55 na. Pag talaga hindi mo passion tong pagmamanok, baka tumigil ka na kasi ang daming gastos. Sana lang makapalaki natin ng maayos, at sana tangkilikin ang mga kabreeder natin, yung alaga natin, para makabawi tayo sa puhunan, tumubo tayo ng konti para umikot yung negosyo natin. Yan mga kabreeder, yung mahirap, magastos, baga talo init, talo gastos. Yan. Kapag pag maluho ka sa ganitong negosyo, yan, diyan ka matatalo mga breeder. Kailangan medyo matipid ka pag nagmamano ka. Pagdating naman ng panahon, harbisan, pwede naman tayong magpakasarap, pero wag din ubos-ubos. Kumbaga wag yung one time big time. Laging control. Ayun na natin. Mga breeder, kapag nag-aalaga tayo ng manok, yung gastos nandyan na yun eh mga breeder. Pero kung sadyang gusto mo tong passion na to, gusto mo tong pagmamanok, magagawa naman paraan. Wag muna tayo magpalahi ng madami, wag tayo magmanok ng madami kung ang budget natin eh hindi kakasya. Pero kung alam naman natin na buwan-buwan may kita tayo, tansyahin lang natin yung kaya nating buhayin, yun yung alagaan natin para hindi tayo nahihirapan. Tapos naman sa mga OFW na nagmamanukan, sana po makatagpo kayo ng tao na nagmamalasakit, na hindi lang sweldo yung iniintay, kundi talagang inalagaan, nagmamalasakit sa mga manok. Kasi alam ko napakahirap, lalo na OFW, ang hirap magtrabaho dyan. Pag nagkasakit kayo, solo nyo. Pag malungkot kayo, solo nyo din. Yan. Saka, kaya ko naman nasasabi to kasi yung mama ko, OFW. Yan. At saka, kaya ako nagsusumikap ng ganito para pagdating ng panahon, mapauwi ko na siya. Ako naman yung mag-ano sa kanya. Yung magsustento sa kanya, ako naman tumulong sa kanya. Kasi mga breeder, kahit ganito na edad ko, minsan binibigyan niya pa rin ako. At saka ang daming tulong na ibinigay sa akin ng magulang ko, kaya nagsusumikap ako para makabawi, para mabalikan sila. Hindi naman hindi obligasyon ng anak na balikan yung magulang, pero sa akin pangarap kong makabawi sa magulang ko, mabilan sila ng magandang sakyan, mabilan ko sila ng magandang farm. Pangarap kasi ng mama ko magkaroon ng farm. Meron na siyang farm pero gusto ko yung galing sa akin. Ayun mga breeder, lagyan lang natin to. Ito talaga ang isang nagmamanok, kailangan talaga seryoso ka, kasi pag hindi ka nagseryoso dito, ubos ang pera mo. Gastos kasi daw, hindi to biro. Hindi biro-biro yung pagmamanok. Kaya yung mga, huwag naman kayo magagalit mga ka-breeder. Yung mga pagka nanghihingi kayo at di kayo napagbigyan,
sana maunawaan nyo. Kasi para din po kami nagtitindahan. Binibili rin po namin yung mga paninda namin. Kaya hindi po kami makapagbigay lagi. Sana po maunawaan nyo yun. Pero ako naman mga breeder, sa December mamimigay tayo. Mga breeder, pero huwag nyong asahan na lahat kayo mabibigyan. Bawa, 3,000 yung nag-comment, 3,000 mabibigyan. Hindi, mga breeder, kasi kapag ganon, ubos yung manok natin. Baka malugi tayo, hindi tayo makaikot. Kumbaga, yung mabibigyan natin, di isa lang, di paswertehan na lang mga breeder. Tapos, yun nga, parang nagtitindahan tayo, kaya may puhunan kaya hindi tayo makapagbigay ng libreng manok. Pero yan nyo, banda-banda dyan, kapag talagang umasenso, kada season may isang free. Bawa early bird isa, local isa, national isa, late bird isa, off season isa, kasama pa off season. Yun, ganun. Yan, dito ko binubong sa dulong to para kaibot sila ng kaibot. Mamaya yung ipang yan nandoon na. Medyo dinadamihan ko na kasi para medyo matagal, hindi sila mababasa agad. Yan, sana green sign ulit tong vlog natin para may kita yung YouTube natin. Kasi yung mga breeder kasi yung YouTube natin, hindi pa rin tayo nakakasahod. Pero okay lang mga breeder kasi yun nga, ang plano ko naman dito talaga ay ipakita yung mga alaga ko na malulusog, quality, tsaka bumibili tayo ng materyales para mabilis yung benta ko. Kasi dati dito sa bukid, hirap ako magbenta ng manok. Kasi kasi backyard tayo, hindi nila na-appreciate kasi hindi nila nakikita kung paano inalagaan, kung saan ang galing yung materyales, kung paano ko pinalaki. Ngayon, medyo madali. Salamat sa YouTube kasi yung ganitong negosyo, mas napapabilis. Ayun mga breeder, pasalamat talaga ako sa social media kasi simula nun, hindi ko naman sinabing boom na boom na yung negosyo natin. Kumbaga parang medyo madali at saka medyo maganda yung bentahan natin. Hindi na tayo masyado nahihirapan magpakita ng manok kasi subaybay na nila. Yung mga gustong bumili talaga, sinusubaybayan nila. Tapos pumipili sila sa sisiw pa lang. Tapos paglaki, yan, kapag nauna sila, pag date ng release, makukuha nila, nabibili nila. Ayun mga breeder, bali nakatapos tayo dito. Ayan, ang gagawin naman natin, yung shade net, lalagyan na natin. Medyo matarbaho pero sulit naman to pag natapos. Tingnan nyo, ang ganda nito mamaya. Tara, samahan nyo ako. Tingnan nyo yung mga sisiw natin mga breeder. Mamaya po, ayan po ay pantay na yung ipa na yan. Pantay na yan sigurado. Wala pa dyan yung ibang sisiw kasi naglabang nagulat nung naglagay tayo ng ipa. Ito pa yung ibang sisiw nandito pa. Ayan mga breeder, dito tayo maglalagay ng shade net. Alright, tara. Ayan mga breeder, medyo hindi ko alam kung paano namin makakabit to kasi hindi pantay yung poste. Pero subukan natin kung paano. Okay din naman mga breeder, maganda yung shade net. Baka pala igitna ako na lang yung shade net, sa gitna ako na lang ilagay. Pahaba o palapad, tingnan natin kung saan maganda. Diba yun ay mas maganda pag ganun o pahaba? Tingin mo anong maganda? Maikli kasi pag yung parang maikli. Pag pahaba, di man pansakop ng gilong. Pahaba. Pahaba ang gawin natin. Mahaba naman yung tali na yun.
May, pababa ka. Ganito kasi malawak ng ano ng ilong. Oo nga. Mahaba naman yung tali, ano. Gitna na lang natin. Habaan na lang natin yung tali. Yan, di ba, dito na. Kung ano, mas malapad na dito. Okay. Unahin natin dyan. Hindi. Ayan mga ka-breeder, itatamilapse ko na lang kasi sobrang haba ng video. Baka hindi mapanood. Okay, yan mga ka-breeder, malapit na pong matapos yung shade net natin. Yan. Bali tatali na lang po. Mamaya bibidyoan ko ng maayos para makita nyo yung finished product. Breeder, medyo malilong na dito. Hindi ko naman kailangan ng sobrang lilong, kailangan ko lang na meron silang ibang tataguan. At saka ito mga breeder, hindi ko to papahawan lahat. Yun lang, konti lang yan. Simula sa miniyog na yun, ito pababa. Ay doon kasi nakakalusot pala sa lambat, kaya hindi ko muna tatabasan. Kapag medyo malalaki na, saka nagtatabasan para doon sila magtutukaan, ano. Ayun mga breeder, nandito na lang. Okay mga breeder, yan, medyo nagtatabas ng konti. Konti lang naman kasi may mga makahiya. Baka matinik. Matinik sila. Yan, medyo ang arte natin sa pagmamano, ano. Importante yun kasi mga breeder, pera yan. Kapag hindi natin inartihan, hindi tayo nag-ayos sa pagmamanok, tayo rin na malulugi. Kung sabihin natin okay na yan, mabubuhay na yan, hindi ganun mga breeder. Dapat lagi tayong kampante na okay yan, tayo ng tama na ginagawa natin. Kailangan mga breeder laging maayos. Kumbaga laging lagay nyo lagi ng sistema para maganda yung resulta. Kasi mga breeder, kayo rin naman yung aanin yan eh. Kumbaga para tayo nagtatanim eh. Tama mga breeder, yung pagmamanok, kung gusto mong gumanda yung pagmamanok mo, parang sa paghahalaman, bumili ka ng magandang binhi para maganda yung mapasibol mo na halaman. Kumbaga sa manok, bumili ka ng magandang materyales para maganda yung mapalabas mo ng mga anak. Tapos syempre, kapag naipunlaan na natin yung ating biniling binhi, kailangan natin dyan ng vitamins. Gamitan natin siya ng maayos na vitamina, ayos na gamot. Yan, alagaan natin. At ayun mga breeder, kita nyo sa pagpupunla, kapag naipunla natin, pag medyo malaki na yung punla, inililipat naman natin. Ganon din po sa pagmamanok. Pag medyo malalaki na yung manok natin, i-cording naman natin. At hindi po doon natatapos mga breeder ang pagmamanok. Parang sa paghahalaman, kailangan mo siyang gahukan, bigyan ng vitamins, bigyan ng gamot kapag nagkakasakit ang ating halaman. Ganun din po sa manok, bigyan natin sila ng masarap na patoka, maayos na vitamins, at kapag nagkasakit, bigyan natin sila ng gamot. Ano mga breeder, di ba? Ganun din dito sa pagmamanok, para din tayo naghahalaman. At ayun mga breeder, siya paano? Hanggang dito na lang. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright.